Yan, so bali pathway po ang ating papasukin yung property. Ito na po yung pinakadaan papasok po sa property. So mula po sa provincial road ay dito po pagpasok sa property ay dire-diretso lang po tayong alakad. Ito naman po ipasok ang single na motor dito sa pagpasok dito sa property ito. Bali nilakad ko na lang po papunta doon sa property. So mula provincial road ay puro pathway po ang daan natin papasok sa property. Dito po sa area ng property ito ay marami po tayong mga kapitbahay na nagpasok po dito sa property. Magandang daanan o. Yan, ito po yung daan papasok sa pinakang property niya. So ito po talaga ay pathway na pathway lang po tayo. So kahit po maputik ay pwede po tayo makapasok sa ating property. So kagandahan po nito ay ito po ay meron tayong mga pwedeng gawin nating palaisdaan. So meron po nadadalhan itong property na ito na pwedeng gawin nating palaisdaan. Yan, bali pathway po ito. So yung motor ko iniwan ko lang po doon sa bungad gawa ng andito po ang pathway ay medyo babasag na po sa katagalan na po Pero dito ay may source ng kuryente sa area na to. Yan, ayan po ang mga poste ng kuryente. Dito na rin po yung maraming bahayan sa lugar na ito. Kaya may posibilidad po ito darating ang araw. Ito po ay magkakameron din tayo ng karsada o barangay road papasok sa property sa pinakanloob na loob po. Gawa na nga meron po dito ang linya ng kuryente. So may poste dito na po dumaan. So marami po dito naninirahan sa loob ng property na ito. Kaya ito po ay may posibilidad tayo na magkameron po talaga siya ng barangay road. So sa ngayon po ay wala pa lang siguro nare-request ang mga taga rito na butasin na po ito. Pero ayon po sa sabi ng iba ay meron naman daw po ito na proposal na barangay road na gagawin dito. Kaganda po at talagang kuryente po ay nandito po sa atin. Mismo dumaan din po sa atin property. Yan, so bali magandang hapon po. Dito na po tayo sa property na relocate po sa atin na kulang-kulang po ng gaunti sa 1 hektarya. Yan ang sukat nito, kuya? Bali ang sukat nito ay 9,974 square meter po Kulang lang po tayo ng gaunti sa 1 hektarya. So ito pong property na pinabibintang ito ay bagong relocate lang po So dito na po tayo mag-start. Na ito po yung pinakang muhon niya. Yan, ito po yung pinakang boundaryhan po niya. Ito po yung muhon. Dumiretso po tayo diyan papunta sa tinuturo kong yan. Then dumiretso naman po tayo sa area na ito. So papasukin ko po yung pinakang loob ng property. So bago ko po pasukin ang loob ng property to, paki-like and share na po ang ating notification at papindot na rin po tayo dyan para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload po lagi So samahan nyo po ako sa pagpasok sa property na yan. So bago nga po pala ang lahat, ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty. So muli natin papasukin ang property na napakaganda po. So dito sa area na to, mapapansin po natin ay napakarami pong fruit bearing nilaman ng property. Meron po tayong maliliit na mga hardwood. Meron tayong ipil-ipil. Yan, mapapansin po natin may mangga, guyabano, kakao, mahogany. Nandito po sa area ng property na to. Ito na po yung pinakang reality ng pagkalupa niya. So medyo pababa lang po siya ng konti. Yan. Pero napakaganda naman po nito. Ito po ay pinasok ko lang po. Bali naglakad po ako dito papasok sa property. Patuloy naman po dinaanan ko papasok dito sa property. So napakaganda po nito. Napakarami pong nilalaman pang nyug dito na namumunga. So medyo lilinisin lang po natin ito ng kaunti gawa na medyo sinusukan na po. Pero napakarami na pa naman pong produkto. Mapapansin po natin, meron ako napapansin dito langka. Ang karamihan po dito ay kakao. So kakao, meron pa tayong mga avocado. Nandito po sa loob ng property na sinasakupan po. Napakarami po nitong nilalaman pang produktong mga kahoy at nyug na pwede po natin pakinabangan. Yan po yung area. Bababain ko po yung area na yan dyan. Naman po yung mayroong malalaking puno. Ito po yung puno ng fruit berry na mangga. Then meron po tayong hardwood na antipulo. Ayan po yung malaking puno ng antipulong yan. Meron pa tayo dito acacia na good lumber. Napakaganda po nito sa mga retired investment po dyan. Nahanap po ay murang property. So ito nga po pala property na to ay napakamura lang po binibinta sa atin ng seller.
Yan, ito na po ang nasasakupan ng kanyang property. So meron po tayong overlooking spot. Kung mapapansin po nyo, yung kabilang area na yan, yan po yung overlooking spot. Then yan po yung kalaliman sa labak na yan. Yan, ito na po yun. Maraming mga nilalaman pang produktong prutas. Mga guyabano po dito sa area na to. So meron pa tayo dito mga hindi pa namumungang nyug. So bali baka mga 5 years na lang kalakasan na po itong bumunga. Yan, ito na po yung pinakang pagkalupa niya. So medyo talibis lang po pababa. Ito nga po pala ay bagong sukat lang at napakarami nitong yan, mapapansin nyo mga prutas po, yung mga mahilig po dyan sa property na maraming nilalamang prutas ang kanilang gustong bilhin lupa. So ito na po. Yan. Mapapansin naman po nyo, nandito na po yung isang muhon. Bali inikot ko na po yung unang video ko po. Ay na, ito na po yung pinakang muhon niya. Yan po yung pinakang muhon. Yan, ito po yung pinakang muhon niya. Tumapat po tayo doon sa in-startan ko noong unang video. Then pababa naman na po tayo. Pag ganito na kuya. Dito to. Yan, ito may guide na yan po si guide. Tinuturo. Yan po pababa na yan. Ito na po yung nadadala ng ating property. So bali pupuntahan ko po yung baba. Yung pong may linya, nakikita po nyo may tubig na yun. Yung po yung pwede nating i-develop para gawin nating fish pan. So tara po, pupuntahan ko yung baba na yun. Napakaganda dito pala. Napakarami talaga pong hardwood na mga mahogani at nara. Papansin ko sa area na ito. Yan, ito po yung mga kakawan. Yan, ito po ay dadagdagan na lang natin ng produktong mga puno ng prutas para ating kumapaganda pa ang pagka lupa niya po. Yan, napakarami po niyang nilalaman. Meron pa mga saging. Ang napapansin ko po dito, napakarami pong produkto ng nyug pa. Pwede nating pakinabangan at namumunga na rin po yung iba. Yan, napakarami pong hardwood. May batino pa ako nakita. Yan. Ito po. Ito ko yung bahay na ito. Dito lang yung gawa no. Ay, bali ito na po pala. Yung may kahoy na yan. Pag ganun, pupuntahan ko po yun. Dito po ay napapansin ko may option po tayo dito. Pili po tayo dito mag-alaga ng baboy. O yung mahilig po sa mga paitluging itik. So panalo po tayo dito sa piston na ito. Gawa ng ito pong piston nito ay meron po tayong paliguan na po ng itik. Napakaganda po nito. May puso rito. May source, ayan, source po ng tubig natin. May puso po, ayan Ayan yung puso. Yan po yung pwede natin pag-alaga ng itik. So may nasasakupan tayo dito malaking puno ng mangga. Ayan po yung mga hardwood na malalaking kahoy. Mapapansin naman po ninyo yung malalaking kahoy na yan. Yan po ay nadadala ng ating property. Yan, ito na po yung property na pinabibinta sa atin. Napakaganda po at napakarami pang alaman. Po yung puno pa ng isang puno ng acacia. Then mapapansin natin dito yung mga kagandahan pa po na niyog na namumunga na matataas. Ito po, medyo madilim na po at inabot na tayo ng hapon sa pagbablog po ng property. So ito po yung request lang ng aking kaibigan po na puntahan ko na daw po. Yung pinakang seller po na ang sabi po ay videohan ko na yung property niya nang may offer na daw po sa mga buyer na gustong i-avail ang property na ito. So makikita naman po ninyo ang aming contact number sa taas po ng ating screen. Ang WhatsApp and Viber po ng contact number po natin ay naandyan lang po sa taas ng screen. Ito na po yung pinakang loob niya. Kung nyo mapapansin ay punong-puno po tayo ng produkto na kahoy. At napakarami po niyang nilalamang niyog at fruit berry. So bali ilalagay ko na lang po sa description ang pinakang full details po nito Mangga. Yan. Ito po yung manggang kalabaw na napakalaki pang puno. Ito na po yung pwede natin pag-alagaan ng itikan. So pwede rin tayo mag-alaga dito ng mga baboy dahil malayo po tayo sa kapitbahay. Wala po tayo dito mapiperwisyo ng mga kapitbahay at wala po magreklamo sa atin dahil napakaganda po nito. So bali ito po ay may kalaliman po dito So kung pwede naman po gawin natin fish pan, pwede rin po. Yan, guyaban then fruit bearing star apple. Ito na po yung pinakang pwede nating pag-alagaan ng itikan po. Napakaganda po nito. Ay igahan. Ito po ay kadugtong ng marshland, yung pong tawagin dito sa Lopez Quezon, yung pinaganda po ni Miora Ubana. Ayun po yung pinadinadayo po dito ng mga tao na marshland. Ito po bali ay kadugtong na po ito, itong ilog na to. Ito po yung
guyabano pa. O mapapansin nyo, may mga bunga. Ang dami pong star apple sa area na to. So napakaganda po ng property na to. Ito pong area na to ay talagang kung sa star apple po ay hindi natin na mabilang ang puno. At talaga napakarami po. Halos po itong mga puno na yan ay star apple-an po yan. Mga puno na yan. Ito naman po sa area dito. Nandito naman po yung mga fruit bearing, mga langka at mga hardwood na antipolo, mahogany, batino. Yan, mapapansin ko mayroon pang avocado. Yan po yung avocado. Ito po yung hardwood na batino. Yan o. Ito po yung napakatutuwid po ng kanyang pagkakahoy. So napakaganda po nito sa mga naghahanap po dyan ng ganitong property. Kaya pwedeng-pwede na po nyo itong i-avail. Yan, sa mga buyer po na gustong i-avail to. So ito po ay napakaganda at ito po ay updated tayo sa amilyar po ano. Bayad po tayo sa buwis dito. At kagandahan po nito, ito po ay mailipat na po sa ating pangalan. Sa mga buyer po dyan na gustong i-avail ng property na kulang-kulang 1 hectares na 9,974 square meter. So ito na po ang may offer namin sa inyo sa napakamurang halaga lang po. Sa 400k meron na po kayong ganitong property na mini farm na masasabi po natin dahil dito po sa area na ito ay talagang mapapansin po nyo na napakarami po niyang produktong niyog, fruit bearing at hardwood na nilalaman po dito sa atin na property na pinabibinta na ito. So sa mga buyer po namin dyan na gusto pong i-avail ito, pakicontact na lang po kami sa makikita nyo screen sa taas po ng ating video. Yan na po, pwedeng-pwede na po kayong mag-avail. Kasi ang ganito po kamurang property, ito po talaga ay paunahan po nito. Ang dami po sa amin nag-i-inquire ng mga ganitong murang property na pinabibinta po sa amin ni seller. Kaya pag kami po ay nakapag post nito, so marami na po nagpapa-hold kaagad. Kaya yung mga buyer po na gusto ng ganitong property, so i-message nyo lang po kami kaagad para agad namin kayong makausap. Ito na po ay nasa lugar nito ay Lopez, Quezon lang po. Bali nasa 10 kilometers lang po tayo to town proper po ng Lopez, Jollibee. Yan, dito po ay inuulit ko, pag dating po natin sa Barangay Road, Provincial Road, papasok po tayo ng pathway lang po ang daraanan po natin. Kaya sa mga buyer po dyan na magtatanong, to be honest po ay sinasabi ko na po sa inyo ang totoo na ito po ay pathway papasok na maglalakad po tayo sa ngayon. Then napakaganda po nitong property na to at napakalapit po natin sa kuryente. Meron din po tayo ditong cellphone signal. Kung nyo mapapansin, napakalakas po ng cellphone signal ko dahil smart po ako. Ang pagkalupa naman po nito ay hindi po siya flat na flat. Medyo mapapansin po nyo medyo pababa po ng konti. Then dito man po sa taas na ito po yung flat. Then parang style rolling na mababa lang po tayo dyan sa area na yan. At pagdating naman po natin sa baba, doon sa may pinakang kalaliman na tinatawag po ng mga taga rito, dyan naman po ay pwede tayo mag-alaga ng itikan, yung mga paitdugin pong itik. So dito po ang property na may offer namin sa inyo. Kaya sa mga viewers namin at lagi pong nakasubaybay sa mga video ko ina-upload, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po ang aking video.